Magagaling po sa 2 Corinthians chapter 9 verse 15. At ito po ang sinasabi, salamat sa Diyos sa kanyang kaloob na hindi masayon. So, napakagandang pagkakataon po na tayo ay magkakasama ngayon sa ating Christmas Fellowship. At hindi lang po ito ay Christmas Fellowship ng CYF, kundi ito po ay kasama ang SIAF at Board of Elders and ang iba pong CWA natin ngayon. So, sa gitna ng pagkain, tawanan at pagsasama-sama, nais nating balikan ang tunay na dahilan kung bakit tayo nagtiliwang ng Pasko. At ilang ay nakapaloob sa simpleng talatang ito, salamat sa Diyos sa kanyang kaloob na hindi masayon. Isang talata pero puno ng kahulugan. Sinasabi ni Pablo na may isang regalo ang Diyos na hindi kayang sukatin, hindi mailalarawan ng buo at hindi mapapatayan. At ang regalong ito ay walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Una po, meron po akong 5 punto para po sa topic natin Best Gift Ever. Number 1 po, ang regalong hindi masusukat. Tayo, kapag nagbibigay o tumatanggap ng regalo, sinusukat natin minsan kung gaano ito kaganda, kahalaga, o kapaki-pakinabang. Pero ang regalo ng Diyos ay hindi masayon, hindi kayang ilagay sa kahon, hindi kayang timbangin, hindi kayang lagyan ng presyo. Bakit po? Dahil ibinigay ng Diyos ang kanyang buntong na anak, hindi siya nagbigay ng gamit, nagbigay ng pera, nagbigay ng bagay na mauubos. Nagbigay siya ng buhay, ang buhay ni Jesus, na para sa ating mga makasalanan. Kung iisipin po natin, ang Pasko ay panahon ng pagbibigay, pero walang sino man ang makakahigit sa pagbibigay ng Diyos. Siya ang unang nagbigay at siya ang nagbigay ng pinakamahalaga. Pangalawa po, ang regalo ng Diyos ay nagbibigay ng buhay at pag-asa. Kung ano ang regalo ang matanggap natin ngayong Pasko, damit, pagkain, gadgets, lahat yun naluluma, nauubos at masisira. Pero ang regalo ng Diyos ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan, pag-asa, kapayapaan at kaligtasan. Iniwan ni Jesus ang langit at dumating sa mundo, hindi dahil kailangan niya, kundi dahil kailangan natin siya. Kailangan natin ng tagapagligtas, ng pag-asa, ng kapatawaran. At iyon ang dala niya sa Pasko. Kaya si Jesus ang best gift ever dahil ang epekto niya ay hindi lang pansamantala, kung hindi pang habang buhay. Pangatlo po, ang regalo ng Diyos ay patunay ng kanyang pag-ibig. Ang halaga ng regalo ay hindi nasa presyo, kundi nasa puso na nagbigay. At ang puso ng Diyos ay pag-ibig. Si Jesus ay pinanganak sa simpleng sabsaban, hindi sa marangyang lugar. Lumaki siya hindi kilala, hindi prinsipe, hindi pinuno, hindi mayaman. Namatay siya sa krus, hindi dahil sa kasalanan niya, kundi dahil sa kasalanan natin. Ito ang mensahe ng Pasko. Ang Diyos ay nagbigay dahil mahal niya tayo. At dahil mahal niya tayo, ibinigay niya ang pinakamahalaga sa Kanya. Pang-apat, ang regalo ay hindi lang dapat alam, dapat tanggapin. Marami sa atin alam ang kwento ng Pasko. May Belen, may pastol, may tala, may 3 patas, pero ang mahalagang tanong, tinanggap na ba natin si Jesus sa ating puso at buhay? Ang regalo kahit gaano kaganda ay walang kabuluhan kung hindi binuksan. Ganon din si Jesus. Alam natin na siya ang tagapagligtas, pero tinanggap ba natin siya bilang ating Panginoon? Ang Pasko ay hindi kumpleto kung hindi natin sinasabi, Panginoon, salamat at tinatanggap ko ang iyong regalo. At ang panghuli po, ang regalo ng Diyos ay dapat bungahin sa pamumuhay. Sabi ni Pablo, salamat sa Diyos. Ang tunay na pagkilala sa regalo ng Diyos ay
ay nagbubunga ng pasasalamat at pagbabago. Kung tinanggap natin ang best gift ever, magiging mapagpasalamat tayo, mapagbigay tayo, mapagpatawad tayo, magiging mas malapit tayo sa Diyos, magiging ilaw at pag-asa tayo sa iba. Kapag nakita ng iba ang kabutihan sa buhay natin, nakikita nila si Jesus, ang regalo ng Diyos. Kaya ngayong Pasko, maraming magagandang bagay ang dumarating sa atin. Pero higit sa lahat ng regalo, pagkain at selebrasyon, naway hindi natin makalimutan ang pinakamahalagang regalo, si Jesus, ang best gift ever. Siya ang pag-asa, kapayapaan, siya ang pagmamahal ng Diyos na nagkatawang tao. Kaya ngayong Pasko, sabay-sabay natin sabihin, salamat sa Diyos sa kanyang kaloob na hindi masayang. Merry Christmas po at naway ang best gift ever ay manatili sa ating puso araw-araw. Thank you po. Ulit po sana